us a king to judge us. And Samuel prayed unto the And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people, and all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. According to all the works which they have done, since the day that God brought them out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee. Sabay. Now therefore hearken unto their voice, howbeit yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita, Panginoon, sa kanyang umaga na ngayon. Kayo po magpala sa aming pag-aaral lagi. May tindihan namin yung mensahe, parating sa amin, na matutunan dapat. So continue with this series, Panginoon. Makita namin na huwag kaming maging rebelde. At paano i-treat din, Panginoon, yung mga anak namin, kung sino man yung maging rebelde, may pag-asa pa, o wala na, i-pray na tuloy niya bawat isa. Wala ang pulad kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon po sa lahat. Ito po natin ngayong hapon. Ito po yung part pa rin ng Rebellious Son series. Part 3 na. Rebellion described and its undesirability. Okay. So last time, naalala niyo yung self-will, then stubbornness. Babayo ka ba? Yun. Ito naman, talagang rebelde na. Rebellion. Nilabanan na. So tingnan mo natin yung mga meaning ng rebellion. Okay? So, masama ba magrebelde? Depende kung kanino ka rebelde. Pero actually, madalas ay hindi. Ito associated sa legitimate authority. So, hindi maganda. Opposition to one in authority or dominance. Okay? Especially, sabi niya, open-armed. Usually unsuccessful defiance. So, ibig sabihin kasi, pag nag-succeed dyan minsan, hindi na rebellion yun. Parang overthrow na, no? So, pag sinabing arm, may armas. Ayun na, no? Meron tayo sa, ano lang, sa one, no? Opposition. So, nilalabanan mo yung authority. So, nabagin natin lang yung authority dati, di ba? May proper authority tayo sa bahay, school, sa office, trabaho. At overall, ang Diyos ang pinaka-authority natin. So, nilabanan mo yung proper authority, mali yun, rebellion yun, okay? Though yung rebellion talaga, ano yan, exceeding na. Minsan, yung idea lang, wala problema. Boss, parang mali yan, no? Something. Hindi yan agad rebellion, no? Pag rebellion talaga, nilalabanan mo na. So, ba't natin inaaral to? Para hindi tayo maging ganon. Yung mga kabataan na minsan nag-rebelde sa magulang, minsan kasi feeling nila, tama sila. Pero pag naging magulang na sila, minsan madalas, doon na lang nare-realize, hindi pala madali. Ano ba iniisip ko dati? Parang ganon. Ang dalas po niyan. Kaya, kung naiisipin niya magrebelde, huwag na lang. Pwede niyang hintayin naman eh. Kung anong judgment ng Diyos, kung tagalagang magaling kayo at yung tatay niyang loko-loko. Tayo ay kinumand na maging under authority, mag-submit. Part din yung sa ating series na later. Okay, ulitin ko title natin ngayon, Rebellion, Describe and Undeserved. Tingnan lang natin yung mga paano di-describe yung rebellion o rebellious. Yan. Para hindi natin gayahin. Makita natin ang papangit, hindi maganda. No? At again kaya nga nag-rebelde yung mga tao minsan, talaga, feeling nila, tama sila. Gano'n naman yun eh. Kaya, minsan may dahilan din. Okay?
So kaya nga iniisip, dinidetermine natin dyan kung tama yung dahilan o hindi, gaano katama o hindi. Okay? Kasi pag inaarap ko yung mga bansa dati, yung US, nag-rebelde yan sa UK. Nanalo sila, wala na. Wala na kayong ano sa amin. Pero iba kasi yung bansa, parang ano din, trabaho. Hindi yung personal di ba? Trabaho yun, pwede kang umalis doon, ayaw mo na Pero yung mga bagay na hindi mo inaalis, ang pamilya, doon sa pamilya, pwede kang umalis. Dependent ka na pag ano. Hindi pa rin magandang basta yung may magulang mo. Sa church, wala kang ano dyan. Gano'n katanda para umalis sa church unless mission ka. Okay, so pero hindi rin magandang mag-rebelde. Session sa aking boses. Ayun lang, tuloy natin sa 11 to Sana makita natin, reflect na sa sarili natin. Kasi kaya nga nag-rebelde, feeling mo tama ka, tingnan mo talaga kung tama ka. Kung may tama ka. Diba yun Number 1, dami nating Bible. Tapos Deuteronomy, actually puro rebellion itong mga Hudyo Ako na lang muna. Likewise, when the Lord sent you from Kadesh Barnea, so pinapaalala ni Moses sa kanila. So sinabihan sila, go up and possess the land. Naalala niyo po yun nung umalis sila sa Egypt. Ngayon, sakupin nyo na. Natakot sila dahil sa 10 spies. Doon sila naniwala. Kay Caleb at Joshua, hindi. Then you rebelled against the commandment of the Lord your God, and you believed him not, nor hearkened to his voice. You have been rebellious against the Lord from the day I knew you. So kailan ba na-meet ni Moses yung mga Israelite? Actually, doon siya lumaki, di ba? Kasi tumakas siya. So, syempre, 40 years ba yan? Tagal din. No? So, talagang mga rebelde kayo. Ba't yung sinasabi yun? Kasi nga, parang sa atin ngayon, iba sa atin na yun, sasabihan ng negative, paano kung ganun ka talaga? Di ba? Hindi naman. Hindi tingnan mo rin. So, pero gusto ko makita natin sa number 1, alam niyo, pag rebelde ka, ano yung makikita sa verse na to? Kasi ulitin ko lang, para sa mga hindi nakakuha sa context. Sa pangako na matagal sa kanila kay Abraham pa lang. Wala pa sila sariling lupa. Kasi isang araw daw, sa inyo yan. Eka, paano makapa sa amin yan? Dahil nakatira dyan. So, basta sabi ng pangako sa inyo yan. And then, yun nga, nagpunta sila sa Egypt. Diba? And then, nagtagal sila doon, inalipin sila doon. And then, yun na, nung napuno na ang Diyos sa mga Canaanites, pwede na. Sige, sakupin nyo na yun. Papatay nila, ubusin nila. Yun ang utos sa kanila. Okay, problema ba kayo doon? Maraming problema dyan, pero explanation lang no, kasi may kasalanan sila sa Diyos. Ipopurge sila. Okay, Canaanites. So, hindi yung problema. Pag-usapan natin sa ibang time yun. Kaya sabi dyan, ang pangako sa kanila, sa inyo yan. I-conquer nyo yan. So, dahil natin pwede makita dito, alam niyo yung mga pangako na Diyos, minsan, hindi yan ganun. Okay, kailan lang, nag-aaral ako sa mga false prophet, ganun yung mga loko-lokong pastor, sabi, I imagine Jesus, He is like a genie, and He will give me whatever I want. Hindi ganun si Jesus. Hindi ganun ang Diyos. Pag nangako siya, tutulungan ka niya, pero minsan may mga ganun na parang last Thursday, si Kaya. Mga ganung pagkakataon, pero madalas na hindi. Pinag-uusapan nung papasok ka, pagpapala, magtrabaho ka. Pero bago yung pala, ano sabi dyan, yung pinaka-basic dyan, believe. Diba? Parang basic yan eh. Paano mo nga gagawin? Paano ibibigay sa'yo kung hindi ka niniwala? Paano ka makikinig sa kanya kung hindi ka siniwala? Uy, punta tayo doon, meron doon blessing. Sino ka ba? O, paano na? Hindi makapag-umpisa, di ba? Kaya yun yung pinaka number 1 natin. Alam mo yung mga taong rebelde, una sa lahat, hindi naniniwala. Ganun yan.
Ano sabi ni Daddy kanina, mga atheists, ganun. Hindi nila alam na may Diyos eh. Kasi mas mahirap paniwalaan na walang Diyos. Mas madaling maniwala na may Diyos kasi nga andun yung creation eh. Eh bakit nila hindi maintindihan? Ayaw nila intindihin. Yun. Kaya andun yung rebellion. Rebellion sa Diyos, sa katotohanan, sa logic. Ako ni obvious. O ganun din dito. Kaya number 1, huwag niyo pagmamalaki rebelde kayo. Dahil very basic to, hindi ko kayang hindi ko kaya siyang sundin eh. Kaya rebelde ako sa Diyos. Because you lack faith. Number 1. What's the deal? Ba't di ka maniwala? Kapani-paniwala naman siya. Amen? Sakay sila dito. May ano pa mong hanapin nyo. Inalis nga kayo sa sa bandage. Sa land of bondage sa Egypt. Paano kayo inalis doon? Pinaulanan yung kalaban nyo doon. Hanggang napilitan, binigyan pa kayo na, umalis na kayo dito. Gusto papasok na kayo sa pinangako sa inyo, doon kayo matatakot, di kayo maniniwala. Mga may pagkaano rin to, pero minsan yung mga Kristiyano kasi ganyan. Amen? Ano yung mga mahirap sundin ng mga Kristiyano? Isa-isa na naman natin, mga basic eh. Pag-attend lang, di ba? Paano yung labada ko eh? Baka mga amoy. Hindi, laban mo. Paano yung bisita ko? Baka hindi na bumalik. Sama mo sa church. Paano yung ko? Diba? Of course, ang pinaka-isa dyan, yung sa tithes nga, ganyan. Paano ako magbibigay ng matitira? Parang hindi ka kayang bigyan ng Diyos. Lakas. Ako, mag-church pa ako. Hanggang ako kay Jan. Wala na ako. Pagod na ako. Parang naman nakakapagod umupo. Subukan nyo mag-preach ng 1 oras, 2 beses. Sumisigaw ka pa. Kasi walang pananampalataya. Doon nag-uumpisa yan. Kaya maniwala ka. Pag sinabi ng Diyos, posible yun. Kaya niya nga sinasabi sa'yo, hindi ka naman isusugo sa kakamatay mo eh. O sumugo kayo, parang matay kayo. Siyempre hindi. Which by the way, yun ang charge kay Moses. Pinaalis mo kami dito, mamamatay kami dito. Mga pa-victim itong mga to. Ang pangyarihan ng Diyos, grabe. Mamatay ka lang. Kaya number 1, mga rebelde kasi kulang ka sa pananampalataya. Iwasan natin yun. Pag sinabi ng Diyos at malinaw, mag-anak. Ayun, ako hindi ko pwede mag-anak kasi kami nga lang, hirap na kami. Ano lang yan? Sabi nga ng iba may ka naman, gatas ka naman eh. Diba? Libre na yun. Pero hindi madali. Kasi pinapaano yan eh. May hirapan. Pero, yun sabi ng Diyos, magpakarami. May gusto yung dumami dito, mga Muslim. Ang problema ngayon sa Europe, tsaka saan silang mga ewan dun. Matatawa kang ewan eh. Kayo dyan ang ano pa yung tatayong tiwala? Yan, ay pastor, wala akong mahanap na asawa dyan sa church. Wala kang tiwala eh. Ganun yan. Huwag kang magmadali. Sa suot pa lang, wala magkakagusto sa akin basta pag lagi ako nakapalda. Mas mga titino yung magkakagusto sa iyo, amen? Tayo nagkakatalo, wala kasi pananampalataya. Kulang pananampalataya. Kasi ba't nila bigay ng Diyos sa atin yung promised land eh? Hindi nga yun ang paraan niya eh. Pangunahan siya. Lumaban ka. Nagtiwala ka na siya ay bibigyan kayo ng victory. Number 2 na tayo. Bago tayo mabot na alas 9. Kasi ang dami nito. Nehemiah. Excuse. Alam niyo, kwento ng Nehemiah. Ibasa kayo naman. Ready, go. But they are from me, and harden their lips, and hearken not to thy commandments, and refuse to obey. Neither were mindful of thy wonders that thou didst among them, but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return
gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsooketh. Okay, sorry. So ito ay, kung nagkamali, panalangin lang ito na ano. Panalangin ni Maya. Okay. So, kinuwento lang niya yung nangyari sa kanila, na Moses, Israelite. Pero, ulit-ulit lang siya. Ang yayabang nyo, tigas ng ulo nyo, tigas ng batok nyo. Lahat matigas eh. Hindi nakikinig. Pero especially sa verse na to, sabi dyan, and neither were mindful of thy wonders. Alam nyo ba? Kaya minsan hindi sumusunod yung iba. Tulad nga niyan, sa church na lang. Minsan tinatamad na, wala naman nangyayari pagpapala eh. Ano ba hinihintay mo pagpapala? Marami siya pag nabigyan ng pagpapalang material, di naman sila handa, lalong na papariwara. Tama, hindi? Ako doon sa diary pala, nakita ko na yun eh. Dito ganun din. Kaya hindi yan binubuhos minsan ng Diyos sa atin. Imagine mo lahat tayo, yung pangailangan ko ito. Okay yun ah. Isa pa. Hindi ganun ang Diyos. Kaya, ang sasabihin dito yan. Kaya yung iba, ibang blessing, ibang miracle yung hinahanap, nakalimutan na yung totoong miracle sa buhay nila. Ako isang ano ko na sa inyo, alam ko kung saan kayo napulot eh. Hindi naman, pero parang ganun kasi yun eh. Lahat kayo. Ngayon, ligtas na kayo, nasa kalooban kayo ng Diyos. Blessing ba yun o hindi? Blessing. Yun lang. Kondong kayo. Sino masaya dito? Andito sa church. Taas kamay. Kita nyo na, wala. Parang wala eh. Taas kamay. Alam ko, masaya kayo. Kung hindi nyo pa alam, sinasabi ko na sa inyo. Bihira yung katulad nyo na pinagpala natin kasi sa ganitong klase ng church. Alam nyo o hindi, yun. Ngayon, yung panahon nila, ano ba yung mga wonders na pinakita sa akin? Napakarami. Nabanggit natin kanina, di ba? Pinalaya sila sa bondage sa Egypt. Ano ba? Nandun na sila sa Red Sea, of course, yung pinaka-climax yung Red Sea. Anong pinaka-climax nun eh. Ito mo, nakita mo yon. Siguro dahil sa ilang taon na rin, dekada na, kinukwento sa mga anak nila. At sa nag-asawa, ganyan din tayo mga Kristiyano minsan. Nakakalimutan natin, sabi dyan, no, neither were mindful, hindi mo iniisip. Ang daming ginawa ng Diyos para sa'yo. Kaya nagre-rebelde ka, hindi mo na naalala yon. Alam mo, wala kang blessing dati pala, hindi ka na mamatay, tapos pinagaling ka na sa something. Men? Pupunta ka na sa impyerno eh. Pamilya mo. Maayos ka ngayon. Tingnan mo ibang tao. Anungin mo lang. Saan ko pag namatay ka? Hindi ko alam. Gusto mo may ganun? Malamang yun, impyerno yun. Hindi pa blessing sa'yo, ewan ko na lang. And then pag tumatalino ka pa, meron kang future. Parang itong mga Israelites. Kaya nakalimutan nila. Kaya sila, nagrebelde. At tinutukay particular dito yung kay Aaron eh. Diba? Yung sabi dyan, appointed the captain to return to their bondage. Wala na si Moses, balik na tayo doon. Ilang beses na sinabi yun. Pag ikaw yung leader, pag di ka napikon eh. Alis nga tayo ng Diyos doon eh. Sa church, nangyayari yung pastor, bakit sila may ganyan? Dapat ganito rin music natin. Ganito yung Bible natin, ganito yung style natin. Bihira kayo, nalis na nga tayo dun eh. Anyway, ang meron na ba ako? Yan. Nalagpasan ako. Number 3 pala to. Ang point natin dito, stems from forgetting of the Lord's goodness. Diyan yan. Kaya nagre-rebelde. Mabuti yung leader, mabuti yung Diyos sa kanila. Nakakalimutan. Alam mo yung katabi mo, makakalimutin ka ba? Ulyanin ka na ba?
Ang daming ginawa sa'yo, ligtas ka, amen? Anyway, balik tayo sa number 2. First Samuel. Nakalit. Naduling ako eh. First Samuel. Ayan, so ito pala ang tagpo na to. Medyo mahaba. Ako na lang ulit, no? Samuel said, so ganito po yung tagpo ha, Samuel, inasakop sa kanila kay Saul. Okay, ito yung nakakatawang ano, tagpo. O sige, sakupin niya, patay lahat ha, patay. Hindi pinatay, pero hindi lahat. Bakit? Eh sabi, sasacrifice namin yung iba, sayang naman. Sabi ni Samuel, nagalit. Behold, to obey is better than sacrifice. Amen? Amen. Pag sinabi ng Diyos, totoo yun. Hindi nang hinayang ang Diyos. Alam niyo yun kung nahinayang siya. Sumunod ka na lang. May nawala dito. Kasi, pastor, nawala yan. Kasi, hindi mo salita eh. Hindi ka ba nang hinayang, nawala yan. Ano palagay mo? Kaya sabi dito, for rebellion is as the sin of witchcraft. So alam niyo may witchcraft? Witch. Alam niyo witch? And stubbornness and iniquity and idolatry. Idolatry, ganun din katindi yan. May tunay na Diyos, buhay na Diyos, asambahin mo, anito. May katangahan doon at galit ang Diyos doon. Ba't kinukumpara yung rebellion doon? Eh, yun eh. Ganun din. Kaya nga sila alam mo ba't sila sumasamba sa Diyos-Diyosan? Inaayawan nila yung tunay na Diyos. Kasi itong anito na to, kahit kutosan nila yun, hindi naman lalaban yun eh. Bihisa nila, nagagawin sila kasalanan, tago muna nila. Oh, wala na yung Diyos ko. Oh, diyan ka ulit ha. Oh, sige. Ganun yun eh. Alam nyo ba yun? Meron tayo dyan ano. Kaya paano ka nagrebelde sa Diyos kung baliktad? Nagrebelde ka sa Diyos, paano ka na nag-witchcraft, paano ka na nag-idolatry? Hindi naman, matindi talaga. Kaya point number 2 natin, nalagpasan ko, it is a great wickedness. Yes. And that caused to lose blessing. Kaya sabi kasi dyan, no? Kilala yun si Saul, di ba? Yung gusto maging hari dito. Mayaman ka na, makapangyarihan. Ayaw mo mawawala yun pag napunta ka doon. Sabi nga nila, people with power wants more power. At ayaw nilang ma-lose yung power na yun. Kung kaya nila. Makikita niyo sa mga pinaggagawa ng politiko kung kaya nila. Amen? Amen. Kaya, kwento ko na sa'yo, si Saul, nireject na siya dito, ayaw pa niyang bitawan. Kaya, anong ginagawa? Alam niya rin si David yung inanoint ng next na hari. Actually, at that point, pwede niya ibigay niya para hindi na siya, di ba? Total rejected na kasi ng Diyos. Kung ginagalang niya yung judgment ng Diyos, umalis na siya doon. Kaso nga, ang hirap nun. Sarap maging hari. At yung ginaya nila, ba ito yung kaninang binasa natin? Di ba? Sa 1 Samuel 8. Yung tagpo na yun. Gusto nila hari, ayaw nila ng Diyos. Kaya yung Diyos nga ang hari. Hindi, ayaw namin. Gusto lang katulad ng iba. Kaya ginaya nila, palpak pala yun. Mamaya, babalikan natin to. Pero ang point natin dyan, it is a great wickedness and cause any to lose blessing. Biruin mo, hari ka na. Susunod ka na lang. Hanggang kailangan may hari, hanggat buhay ka. Sumunod ka lang sa Diyos, at yung blessing, liligtas kayo sa kalaban mo. Hindi, sayang yung mga sheep eh. Isang ganyan tayo mga Kristiyano eh. Sayang yung mga 5 points din yun. Pag nag-review ko siguro ako, hindi ako mag-church, mag-review muna ako. Sayang yung 5 points. Ano yung 5 points? Kung masanay kang dinidisregard mo ang Diyos, ano yung 5 points, 10 points? Ganun to eh. Actually, nagsinungaling din siya dito. Kaya ulitin ko ha, kaya naging rebelde. Kaya iwasan natin to. Una, lack of faith. Di ka niniwala sa Diyos eh. Number 2, ito na,
It is a great wickedness pag rebelde ka. Kinumpara sa witchcraft na kademonyoan. Ganon din naman yung idolatry, katangahan. Kinumpara yung rebelde. Kaya huwag ka na mag-rebelde. Isip-isip ka muna. Kaya ka pinapasunod para sa sarili mo ng kapakanan. Amen? And then number 3, nabanggit kanina, ba't nag-rebelde iba? Kasi nakalimutan yung kabutihan at yung greatness ng Diyos. Huwag mong kakalimutan yung paano ka naligtas. Huwag kakalimutan yun. At yan ang problema na karamihan, inaakay natin. Noong una tuwan-tuwa, di ba? Kasi talaga naman yun eh. Pupunta na sa church, anak ko, tali, gagawin ako. Mas pinahalagahan yun. Nakakalimutan nilang, inalis ka nga ng Diyos sa ganyang ano eh. Yan ang problema. Meron pa tayong, madami pa. Number 4. Bakit di tayo lahat magrebelde? Kayo, ready, go. God setteth the solitary in families. He bringeth out those which are bound with chains. But the rebellious dwell in a dry land. My God, ganito yan. Minsan yung mga solitary, pag sinabi solitary, nag-iisa, di ba? Pero, ang Diyos daw, binibigyan yung mag-iisa ng pamilya. Gusto niyo ba yun? O gusto niyo forever kang single? Mga office mate ko dati, ganun pa rin eh. Certified Tita of Manila, yung mga ganun. Ay sabihin nun, ganun pala yun. Single forever. Blessing yung may asawa, amen? Amen. Joan, nag-amen ka pa. Blessing yan, hindi nyo alam. Amen? Eji? Ba't natin tinetext mo? Pastor! Itsura ko kung walang gusto sa akin eh. God settled the solitary in families. Tiwala ka lang. Ang nangyayari yun, nakakita tayong ganyan. Basta sakto lang kasi huwag ka naman mag-desire ng ewan. Ano pa? He bringeth out those which are bound with chains. So kahit nakakulong na, minsan pinapalaya ng Diyos daw. O ano yung kabaliktaran nun? But the rebellious dwell in a dry land. Toyo. Gandang ano sa mag-asawa. Pag iniwanan ka ng asawa mo, tuyot ka, di ba? Sabi nila. Hindi bastos yun talaga yun eh. Nanunuyot ka dun. Para kang ewan. Either, mga rebelde. Anong ginagawa sa mga rebelde kung sino man yan? Ina-isolate mo, di ba? Ayaw mo dito ha. O lumayas ka na. Yes! Paglayas mo ka, saan ako pupunta? Babalik ako, wag na na bumalik. Rebelde ka eh. Ay, saan ganyan po yan? Sa kumpanya, ganon. Sa mag-asawa, ganon. Meron ding mga ganyan sa bansa, di ba? Napalayas. Kaya ang point number 4, punish by isolation. Hindi mo gusto yan. At ni-reject. Rebelde ka nga kasi. Ayaw mo dito, ayaw ko din sa'yo. Sakit nun. Magrebelde. Sige, next na agad tayo. Isaiah. Enjoy ba? Amen. Kayo naman, ready, go. Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel but not of me, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Yun. Tagalog, yan, mga sinumparaw yung mga yan. Kawawa naman, mga rebelde. Bakit? Eh kasi naman, magtatanong lang, hindi pa sa Diyos. Di ba? Anong gagawin ko? Tanong nga kaya, tanong ako sa mga atheists, mga bakla. Ano sasabihin sa iyo? Kay Soriano. Hindi nga siya ligtas eh. Kaya magtatanong doon. May pastora. Eh kung nagbabasa ng Bible si pastora, alam niya naggalit ng Diyos doon. Na bawal sila magsalita
Sa church, wag nag-aaral ng salita ng Diyos, paano pag siya nagtuturo? Paano yun? Bawal. Hindi niya alam eh. Hindi siya nakikinig kasi. And that cover with the covering but not of my spirit. Ang ganda nito, no? Sabi, bisan may mga bagay na kailangan tayong cover, di ba? Ma-comfort man tayo or pag sinabing cover kasi parang protection din, no? Kaso, yes, gusto mo may covering. Ito to, mga false teaching, false churches, false beliefs, di ba? Yung iba, para lang di masabing pagano sila, yan, Catholic, gano'n. Basta may church. Iba naman, ayaw na talaga sa Kristyanismo, mayroong New Age. Ano paniniwala mo? Wala. Ay, hindi, meron nila. Naniniwala ako sa mga spirits. At naniniwala ako sa gano'n. Ano mangyayari sa'yo pag gano'n ka? Napahama ka. Pero ito yung magandang point pa dito. Bakit daw? Ba't ayaw nila ng counsel ng Diyos? Mabuti ang Diyos, makapangyarihan, matalino. Ba't ayaw nila sa Diyos? Kasi gusto nila sa kasalanan. Unahin na lang yan. Katulad yung idol ng Catholic. Oh. Nabanggit ko na kanina, inuulitin ko na lang. Pag idol yan, pwede mong lokohin, di ba? Oh, tago muna kita. Darating yung aking number 2. Okay. Ganun yan, actually. Kaya, pag Bible at wala ka lusot. Diba? Pag tunay na Diyos. Kaya point number, 5. Ang rebellion ay umiiwas sa Diyos para magkasala sila. May kasalanan, may gusto silang gawin, may kasalanan yung gusto nilang gawin. Tayo, ngayon. Oh. Sige, rebelde ka ngayon. Amen? Hindi mo na akong babasa kasi iba-iba akong babasahin. Babasa naman ako eh. Iba akong babasahin. Anime. Kaya, Pugad Baboy. Hindi na uso ngayon yun. Kaya, yun ang dahilan. So, gusto nyo pa may ganyan? Kaya mo ginagawa yan kasi lalo mong gusto magkasala eh. Kaya rebelde. Yun ang totoo. Hindi yan kay dahil dyan, rebelde ako, I'm a rebel. Sa gupit pa lang, diba? Kita nyo, gupit ng mga lie, ganyan. Ako, iba. Diba? Siba, diba naman daw? May pampagupit ka naman. Pero gusto mo kakaiba kasi iba kulay, yung damit mo, kakaiba rin. Kita nyo yung uso ngayon kay Yulo, loko-loko, parang pambakla. Pangit. So, characteristic of rebellion, number 1, they lack faith. Excuse. Number 2, it's a great wickedness and cause any to lose blessings. Sabihin, pag loko-loko ka, pag wala kang, pag rebelde ka, galit ang Diyos dyan, yung mga nasa iyo na, mga wala pa. Pangatlo, kaya ka nagre-rebelde kasi nakalimutan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Ang 4, isa mga paho sa'yo, matindi, isolation. Number 5, avoids God to fulfill sinful desire. Hindi mo gustong mangyari siyan. Bakit ka hindi naniniwala sa marriage? Wala, talagang hindi ako naniniwala kasi ganyan. Hindi, gusto mo karami, yun lang yun. Bakit di ka naniniwala? Bakit okay lang abortion sa'yo? Sagot niya, kala mo intellectual eh. Kasi my body is my body. Yung mga babaeng mga malandi. Yun. Kaya okay na abortion kasi hindi ko kayang buhayin to. Kawawa naman yung bata, kawawa naman ako. Huwag kang lumandi. So kaya nila ginagawa, nag-rebelde sila sa katuwanan ng Diyos kasi gusto nilang magkasala pa. So number 6. Lapit na po. Number 6 na eh. Isaiah pa rin. Hanggang huli. Hindi na kayo magrebelde.
Saya-saya sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Sino na po? Ako na ulit. I have spread out my hand all the day unto a rebellious people, which walk it in a way that was not good after their own thoughts. Sa Tagalog, pinagsasalita din sa Isaiah, anong klase daw yung mga rebellious people? Sinasabihan niya na yung counsel ng Diyos na kay Isaiah. Ang pagtukoy niya, pag-describe sa mga rebellious na to, rebelding to, yung paglakad kasi nila, yung buhay nila, yung isip nila, hindi tama, hindi maganda kasi kanya-kanya lang sila. Ito yung naisip ko sa akin. Kaya number 6, pitiful without good ka. Nakakaawa naman itong tao to. Saan mapupunta itong mga to, di ba? Okay, pag makikikausap kayo, soul winning, ikaw alam na alam mo, salamat. Nabigyan ka ng favor, naligtas ka, na-counsel ka, naturuan ka pa. Tapos kakausapin mo, 65 years old na, parang mga mag-isip parang walang natutunan sa buhay. Diba, nakakaawa, pitiful. Rebelde kasi yan. Back in the day, bakit nagkaganyan yan? Hindi ako naniniwalang walang salita ng Diyos noong panahon nila. Meron yan. Kung di siya, magulang niya, kasi bakit, nasan ba siya lagi? Nagrebelde yan. Kaya nakakaawa siya ngayon, parang, sarili, ito yung naisip ko Pinag-usapan natin tama at mali Kung makaisip ako ng tama na ba yun? Nakakaawa. Gusto pa maging rebelde. Naalala ko tuloy yung anak nga ng pastor, di ba? Ganun. Ngayon, medyo tahimik na. Wala sila magagawa Ano magagawa nila? Na-expose sila. Mga punks. Ano gagawin nila? Ano, papahuli tatay nila, matino. Di pahiya sila ngayon. Ayun. Ang problema, syempre may consequence yung ginawa nila. At ang panalangin sa kanilang tatay nila, parusahan mo to Lord, patay kayo. I'm telling you. Sabi sa James, the prayer of a righteous man. Ang tawag doon? The fervent prayer of a righteous man availeth much. Kawawa itong mga to. So, yun. Gusto nyo ba kayong gano'n parang wala kang alam sa buhay? Pwede naman i-stock na salita ng Diyos, pero may langit ba? Kibuloy, pinipersikit ka lang, Kibuloy. Nakakaraos din tayo dito. Talagang may kumako. Huwag yung ulihin ng aming Nagbibintangan lang siya. Ganun karaming susumbong sa'yo. Anyway, tuloy natin. Ulitin ko lang number 1, they lack faith. Number 2, it is great wickedness that can cause to lose blessing. Number 3, it's times of forgetting of the Lord's goodness and greatness. Punished by isolation, avoids God to fulfill sinful desire, pitiful without good counsel. Number 7, Jeremiah. Ano si Jeremiah? Sino na? Ayo, ready, go. I will get thee unto the wicked men, and will speak unto them, for they have known the way of the Lord, and the judgment of their God, but these have altogether broken the yoke, and burst the bonds. Tingnan ko sino ito. Alam ko sa Diyos siyempre. O Lord yan. Yan. So tinutukoy dito ang Diyos. Ang Diyos daw, sino yung pagpapalain ng Diyos, tapos yung gagabayan niya. Ito daw, yung mga great men, kakausapin niya, silang mga nakaalam ng aking kaparaanan. Of course, sinong gagabayan niya? Yung mga hindi saved. Siyempre, ang gagabayan niya, yung mga nakakaalam, mga lingkod niya, totoo. Ano yung mga rebelde? Ito tinutukoy dito, but these have broken altogether broke the yoke. Yung yoke, ito yung pamatok, ito nga yung sabihin, sumusunod ka, di ba, pag ikaw yung nagtatrabaho ka. So may tinatawag na yoke. Pag sa Diyos yun, okay yun. Sabi ni Jesus, hindi yun mabigat, di ba? Still, kailangan mo sumunod. Pag ayaw mo, sinira mo na. Talaga yung sabihin, ayaw mo na maglingkod sa Diyos.
O ano mangyayari? Yung kabaliktaran lang yan. Mawawala yung status mo doon sa mga lingkod ng Diyos. Ganun po yan. At nangyayari yan, ang kwento yung mga pastor ganyan. Nag-umpisa, maayos, yung pastor, maayos yung church, yung nagpala. Bandang huli, may parte sa buhay niya, sa ministry na hindi siya nag-submit sa Diyos, ubos ang blessing. Nangyayari yun sa mga member din. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Kaya lose good standing with the Lord and His servants. Yun ang pag rebelde ka, imagine nyo ganito, kunwari, nasa magandang kumpanya ka na, maayos na yung sweldo, may hindi lang kayo pinag-agrihan, boss, mama, hindi ganyan. Inaway mo, tinanggal ka doon. Di, ang ganda ng ano mo doon eh. Tinanggal ka pa doon. Oh, ano mangyayari sa'yo? Mag-apply ako sa iba. O sige, apply ako dito. Bakit ka umalis doon? Gets nyo? Loko-loko kasi yung boss ko eh. Sabi ko, ganito yung tama eh. I-hire ka ba noon? Mas marunong ka pa dito. Patay. Eh, lalong ayaw din kita dito. Patay ka. Ayaw ka rebelde. Ang daming ganyan again sa mga churches. Ang ayos na ilagi ko nakwento sa inyo. Talagang pastor material na yun. Sabi, nagbibilang na yun. No? Pag ganyan, ito na yung ano ko. After ganyan, nag-aasawa na ako. Start kami ng church. Nagloko. Ngayon, sinusuntok na yung asawa niya. Hindi yung mga, nabalitaan ng mga member, anong mangyari? Naawa, nangihinayang. Gusto niyo bang ganun kayo? Lose good standing with the Lord. Next. Yan na tayo, 4. Huwag rebelde. Pwede naman, basta kasi hindi ako kontento, hindi ako nakapansin dyan, hindi ako, maghintay ka lang. Gawin mo yung tama. Kasi magtatasa yun, Diyos, pag tinas ka ng Diyos, walang makakapalag dyan. Amen? Kasi nagmamadali ka, hindi naman para sa'yo, hindi mo rin alam. Ayoko ng 200,000, gusto ko 205. Kaya, Anyway, ito, nakakatawa din to. Hindi nakakatawang nakakalungkot. Sad but true. Ezekiel. Ikaw magbasa nito, Ezekiel. Okay, lakas. Ready, go. Si Ezekiel ba kayo? Ezi, ready, go. And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto every very day. Okay. Alam na ng Diyos at sinasabi rin kay Ezekiel, isusugo kita. Maitigas ang ulo niyan. Isusubo kita dyan. Isusugo kita dyan. Diba? Parang din. Ay, tanong ko na ng trabahong gusto nyo. Kung magbenta ka dyan, pero walang bibili sa'yo dyan. Pumunta ka pa ba doon? Pag soul winning ka dyan, walang tatanggap dyan, pero pumunta ka. Parang counterintuitive, di ba? Ang isip ko kanina. Nag-praise ka dyan, walang maniniwala sa'yo. Ba't pa siya Mamaya, babalikan natin ito. Pero, gusto ko lang point dito. Napansin nyo, sinong kawawa dito? Kawawa naman si... Ang kanina, kawawa rin talaga yung mga loko-loko. Pero ngayon, pati lingkod ng Diyos, kawawa naman. Ito yung... Alam na nga ng Diyos eh. Kaya point number 8 natin, yung mga rebelding tao na yan, pabigat. Yun lang yun. Burden to others. Gusto mo ba ganun ka? Pasaway, pabigat. Okay, linisin natin to para Okay, dudumihan lang. Yung mga bata, talagang ganun. Ano pa yung mga pasaway na dudumi, sisira, diba?
Pabigat. Ano? Yung sa Diyos, inaayos natin lahat, tinuturuan natin lahat. Tapos biglang may isa dito, uy, di totoo yan. Ano, masama yung mag-asawa ng ano, gagawin ko yun ang gagawin ko. Rebelde yun. Men? Pabigat yun. Gusto mo ba ikaw pabigat? Oo. Kaya kung may naisip yung idea dyan, ano man yan, magtanong ka, wala naman may sagot dyan. Eh, iba, gagawa ka na ng bagay na hindi mo na pag-isipan. Yung pabigat ka ngayon. Ang hirap nito maging Ezekiel, no? Maraming blessing, maraming reward to si Ezekiel. Amen? Kaya kung rebelde ka, pabigat ka. Sana hindi tayo ganun. Maging sensitive ka. Ito yung next point eh. Tingin ka rin, nakakatulong ba ako dito? Nakakabigat ako. Nakakabigat ka, mahiya ka naman. Okay, next na tayo. Ezekiel pa rin, no? Ikaw ulit. Ready, go. Son of man, thou dwellest in the midst of thy greatest house, which have eyes to see, and see not. They have ears to hear, and hear not, for they are of the rebellious. Ilang beses sinabi sa mga unbeliever actually, pero may sinasabi sa mga Hudyo. Oh. So ano daw yung mga rebelde? Kasi rebelde sila, meron silang mata, hindi naman nakakita. May tenga, hindi nakakarinig. Ano silbi nun? Kasi nga, sila yung mga rebelde. Ganun yung mga rebelde. Ang point natin dyan, insensitive and aware of their situation, helpless. Walang kwenta. Sakit pakinggan, no? Pero anong pabigat ka nakakarinig ngayon? Walang kwenta, walang, hindi mo alam, nakakagulo ka pala. Kasi una, nagrebelde ka, yung mga dato maintindihan niya, hindi mo maintindihan. Eh, hindi ko naman alam eh. Kasi nga, sinundod ba yung basic? Basa ng Bible, o ano. Maging sensitive naman lang. Nakakatulong ba ako pag nag-iingay ako, sila nakikinig? Nakakatulong kaya ako nun? O kaya darating ka, late naman, nakapokus na lahat, saka ka darating. Ano ba yung mga pasaway pa? Yun nga, nagtuturo dito, so na-encourage na lahat. Mga kababaihan, kalalakihan, uy, ganda raw yun, no? Virgin ako mag-aasawa, at maayos, matino ang aking mga pangasawa. Ganyan na yung mga yun. Tapos ikaw, hindi ako sunod dyan. Uy, nasa na si ano? Nasa na si Mark? Ayun po, nakabuntis na po. Ano mangyayari? Nakakagulo ka, di ba? Kasi hindi mo alam, ay ganun pala yun. Eh, huwag niyo akong tingnan. Parang hindi ka titingnan. Mga balitaan yan eh. Men, hindi naman ganun si Mark. Mabait yan eh. Insensitive and aware of their situation. Ganyan may mga rebelde. Ang tatapang yan, di ba? Ang tatapang. Ang aangas. Uy, ba't mo ginawa yun? Kabastusan yun ah. Ay, gano'n, anong kabastusan? Ano yun? Hindi mo alam? Tuloy natin. Next. Ito, parang gano'n din. Nehemiah. 2 verse tayo. Nehemiah ulit. 9 ulit. So this time, (26). Hindi na si Essie. Ako na muna ha. Nevertheless, they were disobedient and rebelled against thee, cast thy law behind their backs, and slew thy prophets, which testified against them, to turn them to thee. And they wrought great provocation. Alam niyo yung provoke? Alam niyo yung provoke na sinasabi? Kunwari, si Prince, napakabait. Hindi man nanakit yan. Pero pag may provocation ang ginawa, kunwari, ano mo? Hilig mong gawin. Naglalaro siya ng ML.
Yun ang mahal na mahal niya. Nilalaro ko, huwag niyo ko istorbohin. Ang ginawa mo, inagaw mo yung cellphone, tapos tinakbo mo. Kahit hindi nananakit to, anong gagawin sa'yo? Na-provoke siya eh. Mananakit yan. Huwag mo gagawin na, kunwari lang. Kaya sino ba? Sino ba mukhang mabait dito? Si Pami. Hindi makabasa ganun to, cellphone. Ano bang mahal mo sa buhay? Pag-aaral na lang kunwari. Yan, pag-aaral. Anong pwedeng sabotahe sa pag-aaral? Kunwari, yung dati kasi mga reports namin, ganyan yun, di ba? May number of space dyan. Bawal malupot. Papasa niya, ito, pinaghirapan ko report. Nilaro naman ni Ayeng, binunit. Hindi nananakit siya, pero yung sinasabing provoke, kaya yung parusa, alam niyo yung parusa ginawa sa Hudyo? Talagang kahit people of God dati, pinatay sila eh. Hinayaan ng Diyos, mamatay sila. Kasi grabe yung rebellion nila. Ganyan po yan pag rebelde ka. Kaya nga, naalala ko na naman yung pastor na anak siyang hinahataw daw niya. Ngayon, inusumbong siya. Ano naman yung tatay ko, hinahataw ako. Isip-isip ko lang, ano ba ginawa mo? Yun mo na ang tanong kasi hindi ka naman gagawin kung mabait, hatawin kung mabait kayo, di ba? Paano kung may talagang kalokohan kang ginawa? Pag na-provoke yung tatay mo, kahit mahal ka niyan, sandali lang. Ha? Siya, nanlit pa niya, pero minsan may ginagawa yan, tatawanan pa ako. Binabato ako ng ano-ano. Kala niya laro yun eh. Minsan malaki na yung binabato, hahabulin o palo. Yan. So, na-provoke ang Diyos, kaya number 10, second to the last, basahin mo natin yung Isaiah 1:5. Isaiah 1:5. Sikat na sikat to kasi umpisa ng Isaiah to eh. Ako na lang, why should you be stricken anymore? Bakit? Gusto mo masaktan? Tanong na ba kaya? Gusto mo masaktan? Eh nasaktan na. Gusto mo pang masaktan? May bukol ka na nga. Dugo-dugo ka na. Gusto mo pang masaktan? Ang kulit mo naman. Ang rebelde ka. Pinalo ka na. Ganyan po yung mga tao minsan rebelde. Yung mga bata minsan, salamat kasi pag nasaktan na, ay mali pala ako. Pero yung mga tao tinitigasan yung puso nila, ano? Lang ka naman sumuko ka doon, ikaw yung tatay, tapos sila, anong gagawin mo? Bahala ka dyan, hindi ko susundin kita kahit anong mangyari, matay. Patindi ng patindi yung hataw doon. At sa mga sumbong, hindi kami pinakain ng isang araw, malamang may ginawa ka. Sabi nga ng mga panahon ni Dado, sinasako daw yung bata, hindi ko lang makulit eh. Nasabit. Ang kulit mo kasi. Kaya yung rebellion, nakaka-provoke. Yun lang yun. Tsaka, pag sinabing provoke, ano yun? Invite severe punishment and wrath. Yung normal na bata, pinuhalo lang, gano'n na. Natuto na eh. Pero ba't hinahataw yun oh? Hinahataw ng ng gitara. Ano nga yung ginawa nun? Na-provoke eh. Siguro, nang-loko pa ako na ganito. Matindi-matinding, Yan na lang, mga babaeng ano tayo, bawal ang boyfriend. Pagkatapos ng uwi agad. Ay may project kami. Una, nagsinungaling. Ganitong oras lang po, hindi na umuwi. Sino ba kasama mo? Yung mga kasama kong babae po. Nalaman mo lalaki kasama. Nako. Anong gagawin mo doon? Napoprovoke. Huwag kayong rebelde. Kahit yung nanay mo parang, sino mo nanay dito? Walang nanay. Kasi ganyan yung mga nanay. Mga laki rin niya, natututo rin niya. Pero ng mga bata yan, si Mamea niya, payat-payat niya. Parang si Mami.
Hindi makakahataw ng ano. Eh, may mga anak, naku, matututo kang may masungit. Na-provoke kasi kaya huwag kayong rebelde. Kakarasungay yung nanay nyo, marang monster. Ba't kaya naging gano'n si nanay? Eh, isa ka eh. Rebelde ka, nakaka-provoke yung gano'n. Rebelde, tinawanan mo pa, nagsinungaling mo pa, paulit-ulit pa, inulit mo pa. Kaya sabi dito, bukol-bukol ka na eh. Sumunod ka na. Last. Dalawa na naman to. Isaiah. Alam niyo sa Isaiah, di ba? Diyan tayo eh. Puro rebelde to eh. Ayun na ulit, no? Ready? 13, ready, go. Transgressing and lying against the Lord, and departing away from our God, speaking oppression and revolt, concealing and uttering from the heart words of boast. Ngayon, so isa sa mga gawi talaga ng mga rebelde, ano yan, sinungaling. Di ba? Kahit sa opisina, pag gano'n, pag may pumotok, kunwari, ganyan yun eh. Oh, hindi kami yan! Hindi kami yan. Eh, siyempre, connected yung mga ano namin. Naku, hindi kami yan. Yung makalimutan na. Lalong hindi maayos yun. Sinungaling kami. Ano pa sa Hosea? Last. They have not cried unto me with their heart. So, hindi daw sila tumawag o humiyaw ng puso. Ibig sabihin, ano yun? And howled upon their beds. Anong kabaliktaran nun? They assembled themselves for corn and wine, and they rebel against me. Ang Diyos ang tinutukoy dyan, di ba? Ano yung sabihin nun? Ang ina-expect sa atin ng Diyos, pag tumawag na tayo sa Kanya, ano mga anak ko, pag pinalo mo, hindi ko na gagawin. Hindi pa ba siya? Gagawin ko ulit. Parang ganun eh. Hindi sincero. Parang kanina, kasinungalingan. Ito naman, hindi sincero. Kaya naman sila nag-flock sa akin. Parang mga churches to, yung Koreano. Ang dami mga pinagpahang. Galing siguro ng preacher doon, Koreano. Hindi nga marunong Tagalog yun eh. Pero yung mga tao nag-flock oh. Blessing. Yung pala, sa bigas, saka sa juice. Gusto ba ng Diyos yun? Ako, hindi ko gusto yun dito. Baka meron dito. Yan, dito si Pame. Kasi may spaghetti. Hindi maganda, di ba? Eh lalo ang Diyos, sabukan mo sa Diyos yun. Sorry ka, iyak-iyak ka, pero hindi daw sa puso. Yun yung cried unto me with their heart, hindi ganon. Dapat ganon, pero hindi sila ganon. Wala sa puso, sa nguso lang. Kaya sabi dyan, kaya point number last natin, 11, yung mga rebelde, full of falsehood, lies, and insincerity. Ganyan po yan, yung mga rebelde. At obviously, damay-damay na. Imagine nyo may rebelde dito. Isa lang, dalawa. Sinabing wag gawin, gagawin. Lahat damay. Hindi mo sinabihan ni pastor yun, wag ganun. Ganun pa rin. Ano yung gagawin ni pastor? Alip na mag-aral lang tayo dito ng malaya at ano. Hindi-deal ka pa kasi rebelde ka dyan. Amen? Amen. Ulitin ko lang. Meron pa tayong finaling verse. Pero yung characteristic ng rebellion, they lack faith. It's a great wickedness and cause any to lose blessing. Stems from forgetting the Lord's goodness and greatness. Number 4, punished by isolation. Number 5, avoids God to fulfill their sinful desire. Number 6, pitiful without good counsel. Number 7, lose good standing with the Lord and His servants. Number 8, burden to others, pabigat.
Number 9, insensitive, unaware of the situation, helpless. Number 10, provokes, invites severe punishment and wrath. Ganyan ang mga rebelde. Then last, sinungaling. Puro ka sinungalingan, hindi totoo. Pag ikaw nasanay ka ng ganyan kahit sa church, hindi mo malalaman ni pastor eh. Meron ba siyang ano? Malalaman niya ba yun? Mabasa niya ba yung aking isip? Hindi maaaring hindi lahat, pero in a way, oo. Ngayon, anong gagawin natin pastor sa ganyan? Either sarili mo o ibang tao. Katulad na lang na balik tayo kay Samuel, ganun din, kay Ezi, tsaka kay Samuel. Ano sinabi ng binasa natin kanina? Umpisa pa lang to 1 Samuel. Namatay na si Eli. Ano sabi sa kanya ng Diyos? The Lord said unto Samuel, hearken, kayo magbasa, ready, go. The Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Ayan. So again, ang hari nila dapat ang Diyos, ayaw nila, gusto niyang gayahin yung iba. Eh syempre si Samuel, naintindihan niya yung utak ng Diyos. Ito yung makakabuti pa sa atin, ayaw ng mga tao. Sabi ng Panginoon, ultimately, sige, bayaan mo na sila. Hayaan mo. Bigyan mo sila ng hari. Kasi actually, hindi ikaw ni-reject nila, ako ang ni-reject nila. Nakita niyo yan? Pag may lingkod ng Diyos, ginagawa yung kalooban ng Diyos, tapos inayawan mo yung lingkod ng Diyos na yun, kaya soul winner yan. Sinong tinanggihan mo? Sinong inayawan mo? Ang Diyos. Kaya, how do we deal with that? Number 1, sumunod ka na lang sa Diyos. Kaya pag soul winning tayo, naku, mga taga-armpak, marami ng kulto dyan. Hindi mo alam yun, di ba? Hindi mo alam yun. Sige lang. Okay? Kaya, just follow the Lord. We can expect blessing from Him and punishment for the rebels. Ito naman ginagawa natin. Bakit ayaw natin sumunod? Ay, mga matigas ang ulo talaga niya, mga taga kung saan man yan. Hindi ko nasasabihan niya, kasi matigas ka ang ulo eh. Eh sabi nga lang, Diyos, sabihan mo. Ano gagawin mo? Kasi parang nagko-conflict yan sa puso natin, di ba? Alam mo na, hindi susunod, sasabihan ko pa. Kaya pag tinignan mo yung mga Isaiah, si Ezekiel, lalo si, ano to? Kinain ng balyena, Jonah. Andun yung attitude niya na, walang pag-asa itong mga to. Sumunod ka na lang, amen? Amen. Ganun din soul winning. Ay, kilala ko yung pamilya na yun. Malay mo yung anak nila, hindi ka tulad ng nanay tatay. Hindi mo alam yun, amen? Sumunod ka na lang and then, don't take it personally. Yun. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, hindi naman ikaw ni-reject nila, ako. So, hindi ka dapat maasal sa kanila. Kaya ka lang nila ni-reject kasi ni-reject nila una ako. Pag nag-soul winning tayo, kinagalitan ka, sinigawan ka pa. Kaya ka sinigawan, galit sila sa dala mong mensahe. Sa nire-represent mo ang Diyos. Hindi sa galit. So, huwag mong take personally. Ayoko na mag-soul winning, ganda-ganda ng gagawin ko, sinigawan pa ako eh. Huwag sa ibang tao naman, meron pa iba eh. Ganyan yan, tigas ng ulo. May kalalagyan sa Diyos yan. Kung tayo na yung matigas ang ulo, yun na nga, huwag mo i-desire. Kaya hindi sa isa natin, di maganda yan. Rebelde ka, di maganda yan. Kabigat ka. Amen? So, huwag tayo maging rebelde. Yung mga rebelde, tulungan natin. Isang kailangan mong gamitan ng talino din, di yung suy, ganyan ka naman eh. Hinusgahan mo agad eh, bata yun eh. Tulungan mo siya. Ay, ayaw mag-memory verse. Madali lang, kaya mo yan. Kaya mo nga dati. Gising ka ng maaga, kaya mo yan. Paalam ka ng maaga. Lambingin mo yung ano mo, tatanggi ba sa iyan? Amen. Wala kang pamasahe, magsabi ka lang. Amen? Mayroong madaming pera si Joshua. Huwag kang manghihinayang, nakakahiya naman eh. Nakakahiyang tumanggi. Biruin mo, nag-taxi sila, hinaharap ka oh. O di lalo silang naka-gastos, di ba? Huwag kang lalakad. Nag-aalala yung ano mo eh.
So yeah, huwag tayo maging rebelde. Tulungan natin yung maging rebelde kung kaya pa. Mga bakla, wala nang pag-asa yan. Ayan, so mag-submit. Later yung submit. Magana natin yun. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita. I pray, Panginoon, makita namin ang sarili dito, kung nasan kami spectrum dito. Medyo, maaari iba sa amin, medyo talagang titigas na rin, natago lang. I pray, hindi namin desire maging rebelde, mabansagan o matukoy na rebelde. Kita namin ganap undesirable yan. Magalit ang Diyos dyan, Panginoon. So I pray na tulungan niyo pang bawat isa. Pagkada na sumusunod sa inyo, Panginoon, umihad lang. Tulungan niyo bawat isa. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga ganyang bagay. Rebelde kami. Feeling namin, mas alam namin yung mga bagay-bagay, hindi pala. So, tulungan niyo bawat isa, maging matalino, mahalin yung salita, and therefore, gagabayan niyo kami. Now, to Lord. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen.